Isa sa pangunahing layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang makalaya ang mga Pilipino sa kahirapan. Kaya naman sa kanyang pamumuno ay inilunsad niya ang mga Gutom 2027, Walang Gutom 2027, food stamp bilang flagship program ng pamahalaan noong nakaraang taon. Layunin ng programang ito ay mabawasan ang mga gutom at mabigyan ng pagkakataon na makabili ng masustansyang pagkain ng ating mga kababayan at 1 milyong mahihirap na pamilya sa bansa. Ang programang ito ay nasa pangangalaga rin ng Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian. Alam nyo, malaking karangalan na makasama sa programa nyo para ma-explain itong mga bago naming programa. Oo, marami talaga tayong dapat na maipaliwanag sa ating mga kababayan ang mga tungkol sa mga programa ng DSWD sapagkat itong anti-poverty program ng ating Pangulo ay isa sa kanyang pinakaunang-unang prioridad sa kanyang administrasyon. At maari mo bang maipaliwanag kung itong food stamp, kasi ito isang bagong programa na inilagay ng Marcos administration. Ito ay bukod doon sa mga dati na pinapatupad ng DSWD. Ito bang food stamp na ito ay ilan ang nakaka-receive nito at sino lang ang nabibigyan nito? Well, Secretary, una, lahat ng programa ng DSWD, maging sa social welfare, o yung ayuda, yung tulong pinansyal, development, yung paghango sa ating mga kababayan mula sa kahirapan, bagamat luma yan, lahat yan, merong bagong instruction ng Pangulo na ayusin. Like, i-upgrade, ika nga. Hindi naman pwede na nandyan na, yun lang at yun lang. Mamaya, kukwento ko sa inyo ano yung mga upgrades natin sa mga existing programs. Pero tama ka, isa sa mga layunin ng ating Pangulo, humubog ng isang lipunan na inklusibo. Na walang nagugutom, walang mahirap. Alam nyo, ang goal ng ating Pangulo nga, single-digit na poverty incidents by the time na bumaba siya sa pwesto. Pero kung iisipin din natin, ang bilis ng development ng economic side, the President has been doing quite well in terms of pumunta sa ibang bansa para humikayat ng mga investment. So paglago ng ating ekonomiya, importante na ang bawat Pilipino kaya sumalo ng biyaya ng economic growth. Mahirap kasi sumalo ng economic growth kung nagugutom ang isang tao. Pag kumakalamang sikmura. So in an inclusive na community, dapat lahat tayo, pagdating ng investments na yan, kaya natin saluhin yung mga benepisyo. Kaya nga, ginawa itong Walang Gutom program kasi sa huling talaan ng Philippine Statistics Office, may 1 milyong Pilipino na rated food poor. Food poor, ang food poor, ang pinakamahirap sa mahirap. Iba pa to sa poor. Ang poor, ibig sabihin, mahirap ka pero nakakabili ka ng pagkain. Etong food poor, hindi sila kumikita ng lagpas sa 13,000 kada buwan. So talagang pagkain lang, hindi na sapat makabili. So ang ginawa natin, in-identify natin yung 1 million na food poor families at bibigyan niya ng food credits. Hindi cash ang ibibigay, kundi meron silang electronic benefit cards, parang ATM. Pupunta sila sa accredited na retailer at pipili lang sila ng mga pagkain na nasa menu. Hindi ka pwede bumili ng alak, chocolate, di pwede yun. Ang layunin natin, una, mawakasan ang kagutuman. Pangalawa, maturuan ng ating mga mamamayan na pwede naman palang mura, masustansya at masarap. Behavioral change. Kasi alam niyo naman, Secretary, tayo, mga Pinoy, medyo hindi maganda yung diet natin. So ito, parang sa ibang bansa, sa pamilya pa lang, itinuturo na natin na pwedeng ang mura, maging masarap at masustansya. And pangatlo, gusto rin natin na makatulong sa agriculture sector natin. Kasi ito farm to table to. Ibig sabihin, yung mga accredited na mga kooperatiba, retailers sa lugar na yon, sila rin yung makikinabang, hindi na tayo hahanap pa sa iba. And panghuli, partner natin dito ang Department of Labor and Employment, sila Sec Benny Laguesma, ang TESDA, kasi may kondisyon to. Hindi porket pagi ka ng programa, tapos na. Kung hindi, ngayon ang theory namin, ngayon na nabibigyan ka ng sustento sa pagkain, may enerhiya ka na para maging produktibo. So magtrabaho ka. So ang DOLE, tutulungan tayo sa mga job fair para sa ating mga beneficiary at ang TESDA naman para sa training. Para
yung 2 years na bahagi ka ng programa, kumbaga, nakabuelo ka na kasi may dagdag na kita na, pwede ka na-graduate sa programa. Oo, tama. Maganda yan. Yan ay bahagi ng one government approach na gusto mangyari ni Presidente Bongbong Marcos. Whole of government approach. Alam Oo. naman natin, ang kahirapan ng kagutuman, hindi natin yan kaya sugpuin na sa DSWD alone. Oo. Pero pag lahat tayo, pati yung tanggapan mo, magsama-sama, kayang-kaya natin yan. In fact, yung sinasabi mo kanina na yung mga na bibigyan ng trabaho ay maganda ang resulta ngayon yan dahil na nagkaroon na tayo ng 96.1% na employment rate. Highest in 18 years. Kaya maganda talaga ang mga ginagawang programa ngayon ni Presidente Bongbong Marcos. Secretary, tama yan. Kaya nga sabi nga ng Pangulo, kailangan yung economic growth, yung paglago ng ekonomiya, lahat tayo makikinabang. Oo, Pero tama. alam natin na siyempre may mga vulnerable, itong 1 milyong Pilipino, pamilyang Pilipino na food poor kung tawagin. Kung gutom ka, kumakalamsik mura mo, wala kang gana magtrabaho diba? Oo, Alam mo naman tama, yun, oo. wala kang enerhiya magtrabaho. So dito, 3,000 kada buwan na food credits, hindi Oo. cash na ibibigay ito, food credits. Napakagandang ang matatanggap idea nila. niya na ginawa ng Marcos administration kasi meron tayong mga problema dati doon sa basta ayuda lang, pera at kung saan-saan nila nagagamit. Pero ito talagang nakalaan lamang doon sa pagkain na pwede nilang makuha doon sa mga accredited stores. Tama. At kung matatandaan natin, isa sa mga campaign promise ng ating Pangulo noon, yung pangarap niya, wala ng gutom. Oo. So ito, wawakasan natin ang kagutuman. Ang mabuti nga, 1 million lang Ang food poor, yes. Oo, yung food poor Oo, talaga. pero hindi ibig sabihin yun lang ang poor. Ito lang yun nga, yung mahirap food poor, yan. sa pinakamahirap. Oo, yun talaga hindi makabili ng pagkain. Pagkain Ito lang yung hindi na talagang, kaya. Yes. Oo. Magandang social protection program ito. Ngayon, sino ang nagtatalaga or sino ang nag-evaluate kung sino ang mga entitled dyan sa benefits ng food stamp na yan? Well, Secretary, una, nakapilot pa lang tayo. Oo. Ang pilot natin magwawakas nitong buwan na to. Oo. 6 na buwan na tumakbo yung pilot natin kung saan 5,000 pamilya ang naging beneficiaryo muna. Kasi siyempre sa okay. isang bagong programa, hindi mo pwedeng biglayin. Lahat, oo, bigla Kailangan agad, oo. pag-aralan mong moody para makita mo kung ano ang gagana, alin ang hindi gagana, para pag scale up mo, maayos na. Oo, maayos Ngayon, na yung come July till sistema. 1 year, 300,000 ang magiging first round na scale up. And then okay. sa second year, 600 plus another 300,000. Then hanggang maabot natin yung 1 million. Gradual ang scale up. Now, kung matatandaan nyo, meron tayong national na survey-based na poverty database. Yung tawagin listahanan. Oo. Matagal na yan. Nasa DSWD yan. So Oo. ang ginawa natin, pumili tayo ng pinakamahihirap doon, yung zero ang income hanggang sa 1 million lowest percentile ang kinuha natin. Oo. Ibig sabihin yung may 1 million na pamilya na nasa ilalim ng listahanan, yung pinakamahihirap per capita, yun ang gagamitin natin na mga benepisaryo. Siyempre, isa-isa yan susuriin ng ating mga social worker. As we speak right now nga, yung first 300,000 na na-identify na, sinusuri pa rin ulit yon. Ito ay direkta na ini-evaluate o sinusuri ng DSWD as we speak mismo? right now, nakakalat hindi ang yung ating mga social worker. nasa LGU? No. Hindi tayo, ang role lang ng LGU dito is to help us with the logistics. Oo. Siyempre, kontrolado nila yung court, Oo, partners yung natin sila sa oo. logistics. Pero yung Lalo na yung pagsusuri, venue. ang gumagawa niyan, yung mga social worker natin. So, okay. kukunin natin sa listahanan, nasa amin ang listahanan, Oo. ibibigay natin sa mga social worker natin, iisa-isahing i-validate yan. As we speak right now, matatapos tayo siguro niyan in a week or 2 weeks time yung validation. Maganda, oo. So, hindi porket nandun ka sa listahanan, yun na yun. Oo. Kailangan ka pa kausapin. Kasi kung matatandaan nyo, itong listahanan natin, 2019 pa to eh. Kasi Oo. sa batas nga, starting this year, yung CBMS na ang gagamitin, PSA na ang magpapatakbo. Oo. So maaring nag-iba rin ang anyo ng buhay nila, kaya importante yung validation process ng social worker natin. Oo, tama. Nabanggit mo yung validation. Noong nakaraang taon ay nagkaroon tayo ng issue tungkol dito sa 4Ps. In fact, merong suspension muna ng program. Tama. And then, ni-request ng ating mga kongresista na kung pwedeng ibalik sapagkat hindi pa nakahanda yung ibang mga tao. Ito ba ay patuloy pa rin ang pagre-review dito o pagre-rekisa upang mabawasan din ang mga nasa listahan sapagkat ang iba naman sa kanila ay nagkaroon na ng trabaho, nagkaroon na ng mga hanap buhay. Secretary, ang totoo niyan, sinimulan ng paglilinis ng listahan ni Sec. Erwin Tulfo. Siya talaga nagsimula niyan. oo. Kasi nung umupo siya sa pwesto, ang bili ng ating Pangulo, kailangan ma-sharpen natin yung listahan. Oo, so tama. sinimulan niya.
And then pagdating ko doon, tinuloy natin. Ngayon, meron kami mga natuklasan na pag-graduate natin or kumbaga inalis sa listahan, sa list of beneficiaries. Pero nung tinignan namin on the ground sa validation, mahirap pa rin. Oo. Yung pala, natuklasan natin na dahil yung ginagamit nating tool, yung proxy means test natin to enter the program or to exit the program, kumbaga hindi na narebisita dahil nag-iba ang anyo ng kahirapan after COVID. So, ang ginawa natin, gumamit tayo ng case management tool, yung Social Welfare Development Indicator natin. Matagal na yan sa departamento. Ginawa yan na magagaling nating mga social worker. Yun na naman ang ginamit natin. Isa-isa ulit silang pinuntahan para matukoy kung dapat bang umalis sa programa o dapat manatili. Patapos na tayo. Actually, we're almost 98% done. So, siguro within the next month, tapos na tayo. May positibo ba namang nangyari na yung iba ay talaga nakagraduate na? Meron. Mga ilan naman itong mga ito? Ang forecast natin na aalis sa programa is around 400,000. So meron. Pero alam rin natin, Sec. Larry, na may mga nag-aantay. Hindi nila naman ang ipapasok. Yung mga talagang nawalan din ng trabaho. Pero since pinag-uusapan na natin yung 4Ps, kanina kung matatandaan nyo, pinag-uusapan natin na may mga utos ng Pangulo na i-upgrade ang mga existing na programa. Magandang 4Ps program. Pero hindi pa natin masukat ang tunay niyang tagumpay dahil nga it's meant to break intergenerational poverty. Yung kahirapan na naisasalin mula sa tatay, sa nanay, at sa anak. Initial mga datos ng PIDS, makikita nyo na ang attendance sa school ng mga benepisyaryo, tumaas. Nakakatanggap rin sila ng mga basic health services. Pero, isa sa malaking problema na gusto talaga ng Pangulo natin tutukan, yung stunting o yung pagkabansot. Alam natin kasi, ang stunting mula sa sinapupunan, sa pagkabuntis, hanggang 2 years old, yun yung formative years ng isang bata. Doon na-develop ang kanyang utak, ang kanyang bone structure. Pag hindi mo yan nabigyan ng sapat na mga inputs, vitamins, yung bata, just sa nurturing stage na yan, ano? Development stage. Pag tungtong nila sa daycare, too late, na stunted na. And delikado yun kasi ibig sabihin, mahina na yung baka isipin mo, hindi maliit lang siya, but no, pati yung mental capacities niya diminished. Hindi dapat tayo sa pasilidad lang maghabol. Hindi natin sila pwede antay na pagdating sa daycare center, sa school, tsaka lang natin habulin. Kailangan sa sinapupunan pa lang, inaalagaan na natin. Ano ang utos ng Pangulo? Makailan na balita na magdadagdag tayo ng isa pang klaseng grant sa 4Ps. Yun naman yung first 1,000-day grant. Ibig sabihin, pinag-aaralan na namin ng NEDA ngayon kung magkano at paano gagawin, kung saan prioridad naman mabigyan itong mga grant na to, yung mga nagbubuntis. Para may dagdag sila pangbili ng vitamins nila. At para ma-develop yung kanilang mga habit na pumunta sa health center for pre- and postnatal care. Napaka-importante niya yung postnatal care. So yan ang upgrade doon sa programa na tinitignan ng ating Pangulo. At pangalawa, pero ito i-roll out pa lang? I-roll out pa lang. At pangalawa na upgrade na gusto ng ating Pangulo, amendahan yung batas na merong automatic indexing. Ano ibig sabihin? Mula kasi na nagkaroon ng batas noong 2018, 2019 hanggang ngayon, hindi naman gumalaw yung value ng grant. So maari, dahil sa hindi inaasang pangyayari sa buong mundo, alam naman natin yung mga gera nagli-lead to inflation. Yes. Yung buying power, maari yung 600 pesos na binibigay natin, hindi na ganun ang halaga. So masasayang lang. So ang gusto ng Pangulo, may automatic indexing scheme wherein every 2 years, automatic ina-upgrade siya based on inflation for the lowest 30% ng ating populasyon. Para forever na napoprotektahan yung kada piso na ibinibigay natin sa mga 4Ps beneficiaries natin. Kasi pangit naman yung binibigyan mo pero hindi naman sila makabili ng dapat nilang bilhin. Diba? So ang gusto ng Pangulo, alam mo, ang Pangulo natin, may puso para sa ating mga mahihirap talaga. Alam natin, mga 4Ps beneficiaries, ang pinakamahirap sa mahirap. So sabi nga ng ating Pangulo, kailangan masigurado natin na kahit hindi na tayo ang nakapwesto, dahil nandyan sa batas yung automatic na protection sa kanilang grants, talagang napapangalagaan susundin pa rin na lamang yung sistema? Yung formula. So mapapangalagaan pa rin sila. Long-lasting, future-proofing, inflation-proofing. And panguli, may isa pa siyang gustong bisitahin. Alam natin na ang mga 4Ps beneficiaries natin, pag graduate na yan, hindi pa naman niya, kumbaga ito ang poverty line, nakatungtong lang siya. Delikado pa rin yan mahulog ulit. Delikado pa rin na baka mag-slide down. Gusto ng Pangulo sa pagrebisita ng 4Ps law, pag-aralan din natin na pag-igtingin pa yung whole of government approach ka. Ibig sabihin, scholarships para sa kanilang mga anak, livelihood para sa kanilang mga pamilya, para tuloy-tuloy yung umangat sila, makabuelo pa, makalayo pa dun sa poverty line,
para yung mga shock na nangyayari, inflation, kamatayan sa pamilya, hindi yun isang pangyayari lang, ibalik na naman sa ilalim. Oo nga, Kundi oo. sayang yung ipinundar natin sa kanila. Kailangan, kumbaga may saklay hanggang sa tuluyan na makalakad. Tama, maganda yon. Pero nabanggit mo kanina yung sa kanilang purchasing power. Merong study na lumabas at survey na ang mga trabahador ngayon ay masaya sa kanilang tinatanggap na sweldo sapagkat tumaas ang kanilang purchasing power. Yan siguro ay magandang indikasyon din ng mga economic programs na ginagawa ni Pangulo at ng ating gobyerno. Tama yun. And alam ko na may pronouncement ang ating Pangulo at ang Kongreso at ang Senado na pati yung minimum wage ay pinag-aaralan para ma-future-proof, inflation-proof. Oo, tama. So ito yung mga hakbang ng ating Pangulo para maging mas inklusibo ang ating bayan. Hindi pwede na habang lumalago ang ekonomiya, iilan lang nakakaramdam pero may naiiwanan. Oo, yun nga. Yun ang talagang naging sakit ng lipunan dati na lumalawak ang gap between the poor gets poorer. Yes, Para sa ating Pangulo, hindi pwede yun. Oo. Baliktad. Pangalagaan, protektahan Ang ng mga mahirap. mahirap. Oo. Alam mo, Secretary, nabanggit nyo na kasi yung mga kumikita ng minimum wage. Tama yon. Gumaganda yung lot nila. Pero alam rin natin na may mga hindi inaasahang mga pangyayari. Dagok sa buhay, kamatayan, sakit. Itong El Nino sa ating mga yun nga, magsasaka. talagang maraming Itong papasok epekto na La Nina, yung mga calamities. Itong inflation na hindi naman natin gusto pero dahil sa gera sa ibang bansa, naapektuhan ng supply chain. So, meron tayong programa na isinulong sa Kongreso, yung AKAP, yung assistance para sa mga kapos ang kinikita. Kung mapapansin nyo, ang Pangulo natin halos linggo-linggo, 2 times a week, 3 times a week, nag-iikot sa mga lugar na lubhang tinamaan ng El Nino at na nanganganib na tamaan naman ng La Nina. Wala naman may gusto kasi climate change to eh. Pero kailangan natin sila mabigyan ng kumbaga ayuda o tulong para lang makabangon muli. Lalo-lalo yung mga magsasaka natin, yung mga mangingisda natin at yung kanilang mga pamilya. Kaya nga itong AKAP, ginagamit ng ating Pangulo yung ayuda para sa kapos ang kinikita para ma-buffer yung epekto ng El Nino or mga hindi inaasahang mga pangyayari sa mga pamilya na to. Mga external forces yan. Right now, we're already close to giving at least 1 billion pesos worth of direct financial assistance para sa mga pamilya na naapektuhan ng El Nino. So as of now ay 1 billion ang na-disburse At dito. tuloy-tuloy pa yan. Mula doon sa AKAP program. Pagkakaalam ko niyan, 60 billion lahat yan. Hindi, 26 billion. 26. Pero tuloy-tuloy yan. Every week, nakikita nyo naman ang Pangulo kung saan-saan na lugar nagpupunta para siya mismo makita namin yung nangyayari. Makausap mismo yung mga naging biktima para bukod sa bigyan mo ng tulong, marinig mo pa kung ano pa yung mga pwedeng gawin. Kasi yung tulong pinansyal, alam naman ng Pangulo, panandalian yan or temporary. Pero yung development ang importante. Kaya makailan nasa Isabela kami, bukod sa tulong pinansyal sa mga magsasaka na apektado ng El Nino, kasama namin si Secretary Laurel, yung pagpapalawak ng irigasyon. Pero this time, solar-powered irrigation yung nilaunch. Kakaiba yun. Kasi talagang malawakan yan. At solar-powered. So, ito yung long term. Para, na-damage ka ngayong El Nino, ito ang tulong pinansyal. Pero pagkabangon mo, ito naman yung magagamit mo na pangmatagalan na tulong ng pamahalaan. Iba talaga magplano si Presidente Bongbong Marcos. Holistic. Talagang holistic eh. At yung sinasabi mo na kanina na bukod doon sa mga programa ng DSWD, ay meron din programang iba ang Pangulo tungkol sa healthcare naman. Kaya ang sa isang banda ay tumaas naman ang benepisyo ng PhilHealth na without increasing the premium and mas lalong na-cover ngayon for the first time nagkaroon ng 100% implementation ang universal healthcare. I think for the first time, kung hindi ako nagkakamali, for the first time, nataasan ng Pangulo ang Kongreso na tignan yung PhilHealth kung paano pa magagamit yung kanilang, kumbaga, accrued assets. Para diretso sa tao na ang makinabang. Actually, nakausap ko dyan si Mr. Mandy Ledesma. At ang problema lang nila, they cannot reinvest the money because under the mandate, it can only be used But from my understanding, sa kanya rin, kay Mandy, ang utos ng Pangulo sa kanya, ipalawakin yung benepisyo na lang.
Oo, ngayon, pinapalawak ang benepisyo. Kaya lang, nung makausap ko siya, nalaman ko na marami palang assets ang PhilHealth. Sabi ko, bakit hindi ninyo i-securitize o kaya ay i-invest? Hindi daw pala pwede under the law of PhilHealth. Kaya Well, ang siguro importante- yun ang dapat na gawin ng... Ang importante dito, it's a whole of government approach. Lahat tayo, lahat sama-sama, tayo talaga, oo. para masugpo ang kahirapan at mawakasan ang kagutuman. Nabanggit mo nga kanina yung tungkol dun sa mga bata na kailangan masustansya ang kanilang mga kinakain. Diyan sa, lalo na yung from 0 to 2 years. Ako rin mismo sa aking departamento ay meron akong programa na ginawa na hindi ko kinukuha ang pondo sa gobyerno, kundi may mga tumutulong sa akin ng mga private sector. Itong tinatawag ko na BBM or Batang Busog Malusog Program, na kung saan ay umiikot kami sa mga eskwelahan at namimigay kami ng mga masustansyang pagkain, gatas at mga oatmeal sa mga elementarya na estudyante upang pagpasok nila ng eskwelahan, meron ng laman ang kanilang tiyan. Secretary, to complement these type of programs, isa pa sa programa ng DSWD, matagal na to pero ginawa pa ng Pangulo natin mas aggressive, yung Kalahi Seeds, yung community-driven development. Kasi alam natin, ang stunting o yung pagkabansot, hindi lang yan sa lack ng pagkain, kundi minsan kulang rin sa wash facility. So, ibig sabihin, nagda-diarrhea sa bahay dahil walang access to clean water or walang access to daycare centers, so yung child simulation, hindi nangyayari. So, ang isa sa programa natin, yung Kalahi Seeds, kung saan hinahanap natin yung mga pinakamahihirap na mga munisipyo, 4th, 5th, and 6th class municipality. Sila nag-identify ng kanilang kailangan. Halimbawa, kulang kami dito ng wash facility. At may grant na ibinibigay sa people's organization doon sa lugar na yon at sa LGU para sila rin yung mag-procure, sila yung mag-construct, at sila yung mga siwa nitong mga proyekto na to. So, complementary lahat to Talagang nasa pamumuno lang yan at kung paanong bigyan ng direksyon ang mga programang ito. Kaya nakakatuwa na ikaw ay isa sa pinakamasipag na katulong ng Presidente sa pagpapatupad ng ating mga social protection programs. Well, mahirap na hindi maging masipag kung yung Pangulo mo 24/7 magtrabaho. Oo nga. Meron tayong katanungan na yung meron ba tayong mga ibang benepisyo sa mga senior citizens na hindi kasama dun sa 4Ps? Well, first things first. This year, sa pangangasiwa ng ating Pangulo, na doble yung social pension na tinatanggap ng ating pinakamahihirap ng mga senior citizen. First time na nangyari yan. Ito aside from 4Ps? Yes, social pension iba to. May para sa mga mahirap to natin na mga senior citizen. Dati pa yan na programa, pero dinoble ng Pangulo natin yung natatanggap napakaganda. nila. Pero bukod dyan, meron tayong lagi nyo narinig yung assistance to individuals in crisis situation. Huwag na lang para sa senior. Yung, iba pa yung programa ng departamento para sa lahat ng mamamayan. Matanda ka, bata ka, pero kung nangangailangan ka dahil may kamatayan sa pamilya, hindi mo mabayaran yung hospital bills mo, kailangan mo ng educational assistance or kailangan mo ng transpo assistance kasi babalik probinsya ka na. Pupunta lang sa departamento namin, susuriin ng ating mga social worker at mabibigyan ka ng tulong pinansyal. Yan, hindi yan para sa mga bata lang, hindi yan para sa mga able-bodied lang. Yun talaga para sa lahat yan. Yun Nasabi ko na rin to, sa pangalan at pangalan lang niya. Assistance to individuals in crisis situation. Hindi lang to para sa mga mahirap, para rin to sa mga, halimbawa ngayon may paano middle ito class ka. ma-avail? Sa departamento lang Yes. ninyo? Sa main office or pati sa All our regional offices. Okay. Walk-in lang. Ang mga requirements sa social media account natin. Mabilis ang may requirement yun nga. Isang ID na ikaw yon at yung hospital bill. Yun lang yun. Or yung promissory note na hindi mo mabayaran yung hospital bill. Or yung kontrata ng serbisyo ng funeral. So, ito mga to, mainstay programs natin to. Pero pinalago ng ating Pangulo yung pondo kasi alam nila na bagamat gumagawa tayo ng mga development na proyekto na pangmatagalan, importante rin yung immediate na relief sa tao. Lalong-lalo na may mga pinagdaraan ng krisis sa buhay. Yun ang mahirap na So yung mga senior sitwasyon, natin, qualified na qualified dyan. At meron tayo, halimbawa, mga senior natin na biglang kinailangan ng mga prosthetic legs, wheelchairs. Yan, pupunta ka lang sa departamento namin, yung assistance to individuals in crisis situation, yan ang magagamit natin na pondo naman o programa para sa kanila. Napakaganda ng programa talaga natin ngayon tungkol sa pagresolba ng kahirapan. At bago tayo magpatuloy ng ating discussion na Secretary Gatchalian,
ay dumako muna tayo sa isa pang katanungan. May katanungan pa na magmula kay Beth Kasilang ng Pampanga. At bukod pa sa food stamp at AKAP at yung 4Ps ay ano pa ba ang ibang programa ng DSWD na makakatulong sa mga Pilipino? Meron pa ba ibang programa? May mga bago tayo. Alam mo, Secretary, meron kaming isang cluster sa aming departamento ng tawag Innovations. Oo. Social Protection Innovations. Oo. Yun yung dahil sa nangyari sa COVID, ang dami nating pamilyang Pilipino na nakatira sa lansangan. Kung makikita mo. Oo. Ito yung mga families in street situation. Dito sa Metro Manila, ang laganap yan. Pero mula last year hanggang ngayon, meron tayong dedicated team. Ang tawag dito, Oplan Pag-abot, kung saan nagre-reach out yung mga social worker natin. Dedicated team yan, 12 sasakyan, close to 100 social workers at development workers na umiikot lang sa Metro Manila. Dahil nandito yung concentration ng mga nawalan ng trabaho dahil sa COVID, dumayo dito dahil naghahanap ng magandang buhay pero biglang wala naman nahanap, so sa lansangan lang. Sila yung pinaka-vulnerable kasi nasa lansangan nakatira. So anong ginagawa natin? Bukod sa kupkupin natin panandalian sa ating mga care facility, ay inuuwi natin sila sa kanilang pinanggalingan pero hindi natatapos doon. May kasamang economic grant yon. Bibigyan natin sila ng pangharap buhay para hindi na sila babalik sa ating syudad. Pasabi ng mga tao, nagawa na yan dati pero bumabalik pa rin. Pero ang kakaiba dito, pinag-igtingan natin yung monitoring, yung mga regional office natin. Sinisigurado na yung mga na-reach out natin sa Metro Manila na binigyan na ng economic grant, nagtatagumpay pagdating doon sa kanilang mga tinatahak. Nagyan kita ng classic example. Makailan, nung December, napansin nyo, ang dami lagi yung mga indigenous people na mamalimos sa lansangan. Oo, tuwing December yung mga yan. Aita, yung mga Badyaw. Pero hindi ko alam kung napansin nyo, nabawasan itong Pasko. Oo nga, napuna ko itong team natin, umiikot sila. At isa sa natuklasan natin, yung mga Aita communities natin sa Tarlac or sa neighboring areas like Pampanga. Bumaba dito dahil for lack of equipment, may lupa raw sila. Pero wala naman silang pang saka. So ang ginawa natin recently, we turned over carabaos sa kanila. So, ibig sabihin... Ano ito sa pakipagtulungan din sa Department of Agriculture? Sa kanila kami, doon sa Carabao Institute tayo bumibili ng kalabaw, pero pondo ng DSWD. So, part ng pag-abot program to. Ibig sabihin, tinanong natin ng masusi, kasi dyan magaling yung mga social worker. Yung yung pag-aralan, makinig sa'yo kung ano ba yung rason kung bakit mo ginagawa yung hindi mo dapat ginagawa. Katulad ng pagluwas sa Maynila at magmali mo sa kalsada. At ano yung magagawa ng departamento sa inyo. So, hindi ito yung one size fits all na, ito yung cash tapos na. Kung hindi, meron siyang basic profiling at maunawaan ano ba yung rason that drove you to the streets of Metro Manila. So, yung mga ganong classic example, yan yung mga bago natin programa para masigurado natin yung pinaka-vulnerable, may vulnerable pa ba doon sa mga nakatira sa lansangan, mabigyan ng maramdaman nila ang kanilang pamahalaan. Dapat talaga pagka nabigyan sila ng hanap buhay, ay makakatayo na sila sa sariling Pero kailangan mo pa rin subaybayan. Kailangan talaga subaybayan. Mayroong monitoring dapat at saka may patuloy na capacity building. At dahil pagka pinabayaan yan, hindi na monitor, babalik na naman dyan sa ganung... Ang difference sa program na to, lahat sila meron silang basic profile sa amin, digital. So pag nakita natin yung ID nila, may ini-issue rin at bumalik sa Maynila, matatrack natin na, bumalik ka na, ano bang naging rason? Ano nangyari sa binigay sa'yo? Gaano karami ang mga social workers ng DSWD? Marami. Ang buong departamento, wag lang social worker tignan natin, kundi mga development workers rin natin. Nasa 37,000 tayo. Isa sa pinakamalaking bureaucracia sa gobyerno. Pero isa sa mga, sabi nga ito ng Pangulo, recently lang sa akin, yung mga social worker na nag-aaruga at kumakalinga sa taong bayan, dapat kalingahin rin natin. Alam mo, marami sa mga social worker natin hanggang ngayon, contract of service pa lang. Kaya matagal na sa departamento. Kaya ang mandato ng Pangulo sa akin, siguraduhin na yung mga talagang matatagal na. Yung mga malaki ang inambag na sa departamento. Yung mga may, bigyan naman natin ng security of tenure. So bahagi yan ng programa ng Pangulo natin para mapalakas rin natin yung service provider. Kasi kami nagbibigay ng service, pero kailangan pangalagaan din natin yung mga tao. Yung mga tao, kaya nagtatrabaho. Maraming salamat po mga ka-blessings.